Mamayang gabi, nakatakdang simula ng opisyal na pagbubukas ng 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Pero bago ang lahat, paki-update muna tayo sa mga kaganapan at kung ano-ano ba ang mangyayari ngayong araw sa ating teammate na si Paolo Salamatin live sa Bangkok, Thailand. Hi, Paolo. Good morning, Danny and Sir Louie. Magandang umaga sa inyong tatlo. Magsisimula ng mamayang gabi ang pinaka-iaabangang opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games dito sa Bangkok, Thailand, kung saan magaganap ito sa Raja Mangala National Stadium. At ang tema natin ngayong taon ay We Are One, na isa sa mga malaking mensahe ng pagkakaisa, panibagong simula at paghahangad ng tagumpay. Kagabi nag-stay tayo sa labas ng Raja Mangala National Stadium kung saan nasilayan natin ang todo paghahanda ng Thailand SEA Games Organizing Committee. Kitang-kita roon ang mga nakadisplay na logo at banners at mga makukulay na lighting tests at mismong pagpapractice para sa torch lighting na isa sa mga magiging highlight mamayang gabi. Sa preparation area, nakaayos na rin ang mga barikada, registration booths, information booths, first aid stations at iba't ibang facilities para masiguro na magiging maayos ang dadaluyan ng libo-libong manonood at delegasyon. Usap-usapan din na Meg and Danny and Sir Louie na magkakaroon ng lockdown sa paligid ng stadium mamaya dahil inaasahang dadalo ang hari ng Thailand. Kaya mas maaga at mas mahigpit ang security deployment ngayong araw mula sa mga entrance points hanggang sa mga parking shuttles. Yun nga, no, ang official na pagbubukas ng ceremony mamaya ay 6:30 p.m. local time, so mga 7:30 p.m. dyan sa Pinas. Bubungad sa gabi ang pagdating ng mga dignitaries, kasunod ng parade of athletes mula sa 11 Southeast Asian participating countries kung saan ibabandera ng Thailand sa parada ang kanilang humigit kumulang 500 mga atleta. Sa artistic performances, kaabang-abang din ang ipapamalas na 5 malalaking segments na bibida kung saan ibibida nila ang pinagsamang tradisyon at makabagong teknolohiya ng Thailand na kung saan makikita rin dito ang mahigit 500 mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan at universidad. Bukod sa celebrity appearances, may inihanda rin umano ang mga organizers na surprise performance na tanging mga nasa loob ng stadium lamang ang makakakita. Maliban pa rito, kabilang din sa programa ang final torch lighting na gagamit ng environment-friendly technology para sa kanilang Green SEA Games. No, kasama sa programa ang Muay Thai legend na si Buakaw, no, na inaasahang magiging isa sa mga magsisindi ng Thailand SEA Games Voltron. At yan na muna mga latest dito sa Bangkok, Thailand. Paolo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas. Meg, Danny, and Sir Louie. Yes, Paolo. Ito, based doon sa interaction mo. Nakalimutan ko banggitin kanina, doon sa magaganap na opening ceremony, magkakaroon ng, ayoko sana sabihin to pero sige sabihin ko na, magkakaroon doon mamaya doon sa final part ng opening ceremony, meron silang pasabog doon, no? Parang may magmamawi-wawi ata doon sa cauldron. Biro lang. Walang ganun. Biro lang. Nagjo-joke lang. Pero alam mo, partner, ramdam ko yung excitement. Yes. Kasi nung nagko-cover din ako ng Southeast Asian Games, iba talaga yung mood tuwing opening ceremonies. At siguradong pinaghandaan niya ng Thailand kaya may mga pasabog mamaya. Ito, Paolo, no, mula sa iyong interactions with the athletes and coaches, kamusta sila? Are they feeling excited, pressured ba, or mataas ang moral ng ating delegasyon? Yes, actually tama ka dyan, no? Maganda yung tanong mo. Natanong din natin yan sa mga atleta, mga delegations. No? Kahapon, nakausap natin si ating two-time Olympian na si Yumir Marshall. No? Sabi niya, excited na talaga siyang maglaro dito sa SEA Games sa Thailand. Kabilang na nga dun sa magaganap na opening ceremony mamaya dahil lahat sila, mga boxers natin, talagang ready na at lahat ng mga boxers natin dadalo mamaya dun sa opening ceremony dahil ito nga, no, binanggit din ni POC President Abraham Bambol Tolentino kahapon na nung nakapanayam natin siya na
bababa dun sa initial na 300 delegations na dadalo dito sa opening ceremony. Di ba bumaba ng 200 na lang? Ngayon ay bumababa pa na lalo ng hanggang siguro mga estimated nila mga nasa 140 Philippine delegation na lang ang dadalo dito sa opening ceremony dahil may mga iba pang NSA na hindi makakaabot doon sa oras na kanilang flight, no? At yun nga no, na naging dahilan upang lumiit yung mga delegado na natin nalalahok dito sa opening ceremony. Yung mga damit, no, kasi meron silang official apparel na susuotin doon sa parade, sa athletes parade. Yung iba naman, kumbaga parang ibibigay doon sa ibang mga gustong mga delegation na dumalo doon sa opening ceremony. Pero bukod dyan, hindi rin natin makikitaan ng presensya itong si PROC President Abraham Bambol Tolentino dito sa opening ceremony dahil sabi niya kahapon para sa mga atleta lamang ito at time nila yan, no? Sabi niya time nila yan, wag na nating samahan, no? Sa kanila yon. Kumbaga puro mga atleta, coaches lang ang makikita natin doon sa opening ceremony. Paolo, bukod sa opening ceremony, ano-ano ba yung mga ina-expect natin maglalaro today? Bukod sa opening ceremony, ngayon merong tatlong events na maglalaro ngayong araw, which is yung baseball, cricket, at ang sepak takraw. So buong araw, medyo chill lang today at kasi mamaya meron tayong schedule, merong kasi parang nakalagay dito sa event nila, sa schedule nila, magkakaroon ng rest day ang lahat ng atleta. Pero mamaya meron tayong lunch, sa National Broadcasting Services of Thailand, NBT. Magkakaroon tayo ng lunch doon. So lahat ng mga delegations na dadalo sa magaganap na opening ceremony ay pupunta doon mamayang alas 11 ng umaga. At mag-check-in sila pagdating ng alas 12. Ibibigay yung mga wristbands na mga delegation na papasok dun sa opening ceremony. Pagkatapos ito, pagdating ng 1 p.m. ay magkakaroon ng mandatory briefing doon sa media press center or media center. After nito ay magkakaroon ng shuttle bus. Sasakay sila sa mga shuttle bus, papunta doon sa Raja Mangala National Stadium kasi medyo malayo ang mga venues dito, parang mga nasa 1 hour to 1 hour and a half yung travel time sa bawat venues, Plus yung mga traffic pa dito talagang napakatindi, Medyo matindi rin talaga yung traffic dito, pero all in all talagang nakakaabot naman kami sa mga venues. So, aagahan mo lang talaga yung alis, After nito, pagdating ng 2:30 p.m. ay magkakaroon ng 3:30 p.m. Dadating na yung mga delegation doon sa Raja Mangala National Stadium at magkakaroon ng mga inspections, yung mga protocols, and then magbibigay ng mga refreshments. Kasi once na pumasok ka na doon sa National Stadium, mahihirapan ka ng lumabas, or kahit mag-CR man lang dahil nga magkakaroon ng maagang lockdown dito dahil dadalo yung hari ng Thailand. Nakakalat din yung mga security personnels nila. So nandito lahat. Hindi lang natin sure kung magkakaroon ng signal jam, pero titignan natin, magbibigay tayo ng update mamaya. So ayan, estimated mga nasa 6:30 p.m. local time to 7 p.m. ang start ng opening ceremony or 8 p.m. dyan sa Pilipinas. So, yun na muna ang mga latest, Danny. Maraming salamat, Paolo. Hi, Paolo. Louis here. So, aside from our Philippine flag bearers na si Alex Ayala at si Brian Bagusan, who are we expecting among our delegations na maparada dun sa ating opening ceremonies? Yes, marami tayong mga atletang abangan bukod dun sa mga pinangalanan na flag bearers na sina Alex Ayala and Brian Bagunas, katulad nga ni na unang-una na dyan yung Olympian natin, mga Olympians natin na sina Nesty Pendesio,
Si Ira Villegas, hindi natin makikitaan ng presensya. Andun din si Yumir Marshall. At marami pa marami pang iba. Dito rin yung mga ibang mga sikat nating mga players, no? Yung mga elite players natin from other sports. So abangan natin, talagang magiging maganda pa rin ang magiging opening ceremony natin, yung pagparada nila kahit na medyo lumiit yung bilang natin ng mga magpaparada mamaya. Ako, very exciting yan, no? And I'm sure si Paolo very excited na rin mamaya at ang daming events today. So, Well, tatlong yes. sporty Kung events. pwede nga lang baka pumuslit ako dun sa loob baka sumama rin ako sa parada. Oo, Pero pwede bawal. yan. Bawal. Meron ka namang media pass eh. Alam mo, Paolo, naiinggit ako kasi si Buakaw is actually one of my biggest idols pagdating sa contact Yes, oo. sports. Si Buakaw. Actually, si Rod Tang din nandito. Na-meet ko siya nung parang first day ata namin dito, nung paglapag lang namin. Pumunta kami dun sa gym nila kung saan nag-gym yung mga Muay Thai athletes natin. Si Rod Tang, no, nakausap natin. Pero hindi kami magkaintindihan. Yan lang ang problema dun. Maraming Alright, salamat, maraming salamat, Paolo. Salamatin live sa Bangkok, Thailand. Samantala, nahirapan ng Philippine Hockey 5S Women na makapasok sa depensa ng Malaysia at Indonesia sa kanilang preliminary matches kahapon. Natamo ng Hockey 5S squad ang isang 0-13 na pagkatalo laban sa Malaysia. Habang nagtapos naman sa score na 0-7 ang match, up ng pambansang koponan kontra sa Indonesia sa pagsasara ng preliminary round. Samantala, sa kabila ng mga pagkatalo, nagawa pa rin makapasok ng koponan sa semifinals dahil point quotient. Magsisimula ang kanilang do-or-die match kontra sa top-seeded teams bukas December 10.